Hindi madali ang maging mommy. Kaya naman hatid po namin ang mga praktikal na paraan para ang mga buhay nyo'y gumaan. Bilang ina number 1 sa priority ng 29-year-old na si Neth ang freshness ng kinakain ng kanyang pamilya. Kaya naman kasama sa everyday routine niya ang pamamalengke. Pero may corona naman sa pagiging ilaw ng tahanan, aminado si Mami Neth na hindi siya reyna ng palengke. Nag-order ako sa pork chop, kalahating kilo. So, plinastic niya na. Tapos, pag uwi ko sa bahay, pinirito ko siya. Habang inuhugasan ko pa lang, parang sabi ko, ang tigas naman itong meat niya. Tapos, niluto ko siya, prito, kasi mga bata mahilig sa prito. Nung lunch na yon, pagkatapos namin kumain, siguro mga 1 hour lang, sumasakit na yung tiyan namin. Para maiwasan ang ganitong mga pangyayari, to the rescue kami sa kanyang pamamalengke. Ating uunahing bilhin ang masusustansyang panghimagas. Itong mami, itong pansanas ay may manipis na balat. Makikita natin na shiny yung color niya at makikita natin walang butas na kahit anong worm. Hindi dapat makitaan ng lamok o malambot na parte ang prutas. Kung overripe na ito, malaki ang tsansa nitong magkauod. Kaya naman dapat firm at shiny pa ang prutas. Siyempre, nahihirapan po kasi ako talaga doon sa may mga makakapal na balat. Kasi paano ko po malalaman na fresh yung loob niya? Kagaya po ng mangustin, yung mga santol. Pagdating sa prutas na makakapal ang balat, dapat matigas pa ang balat nito at hindi malambot ang loob. Pwede rin itong amuying mabuti. Pag manamis-namis ang amoy, ibig sabihin, swak ito sa freshness. Pagdating sa green leafy veggies, kilatisin ang mga dahon nito. Dapat ang mga to nakatayo pa at hindi nalalanta at nanunuyo. Pagdating naman sa root crop veggies gaya ng carrots, piliin yung may dahon pa sa itaas. Indikasyon ito na bagong harvest ito at meron pang manamis-namis na lasa. Sa patatas naman, suriin ang kulay nito. Dapat hindi nakikita ng ibang kulay ang balat, lalo na ang color green. Ito kasi ang tinutubuan ng sprout na dala ay toxins. Pagkatapos mamili ng prutas at gulay, saka lang isunod ang pamimili ng mga isda o karne para hindi masira ang mga ito habang namamalengke. Pagdating sa pamimili ng isda, napakadali lang malaman kung ito ay sariwa. Anong kailangan? Talasan ang mga mata at pangamoy. Eye to eye talaga ang labanan pagdating sa isda. Dahil mga mata nito ang bintana para makita kung ito'y bilasa. Makita mo dito, yung mata niya clear pa, walang puti or hindi siya nababalutan yung black na yon, hindi pa nababalutan ng puti. Sunod, makikita mo yung hasang. Dapat pulang-pula yung hasang niya. Pag pula pa raw ang hasang, ibig sabihin, bagong huli raw ito. Dapat slimy ang katawan nito at hindi tuyo. Kapag bibili ka ng isda na nakalagay sa plastic or yung fillet na, makikita mo sa loob or kapag hinawakan mo, firm pa yung laman niya. Hindi nagkakalas-kalas. Kung aamuyin mo, sariwa pa. Hindi siya mabaho. Ang mayaman sa proteinang baboy at baka, nako, sa kulay pa lang, malalaman mo kung sariwa pa. Parang ito, oh. Makikita mo dito sa baka, medyo mapula-pula yung kulay niya. Tapos, kapag pinisil mo siya, dapat bumabalik yung baka, hindi yung lumulubog. So, ibig sabihin, fresh siya. Madali lang maispatan kung sariwa o luma na ang karne ng baka. Ang sariwa, bright red at matingkad pa ang kulay. Dark naman at matigas ang lumang karne. Amuyin rin ito. Kung walang ibang amoy, ibig sabihin ligtas itong bilhin. Pinkish color naman ang dapat hanapin sa baboy. Kailangan shiny rin ito at hindi dry. Dito naman tayo sa manok, mami. Makikita nating fresh yung manok dahil yung color niya, cream or off-white. Buo dapat ang kulay ng manok at walang nangingitim o nagdi-discolor na parte. Badly handled ang manok pag may mga pasa ito sa katawan. Pisil-pisilin ang breast part ng manok. Kapag bumabalik ito agad, sign of freshness ito. Pero ang freshness ng mga pinamili, dapat hanggang sa bahay mapanatili. Ilang tips din ang hatid namin para kay Mami Lani. Mami Lenny,
Di ba kadalasan nakikita natin sa kusina na magkatabi yung patatas at sibuyas? Ganito ka rin ba sa bahay niyo? Oo, kadalasan pinagsasama ko nga lang. Naku mami, that's a no-no. Ang sibuyas at patatas daw ay parehong naglalabas ng gas na nagpapabilis sa kanilang pagkabulok. Mas maganda raw kung itatabi ito sa mansanas. Mababa raw kasi ang concentration ng ethylene gas na taglay ng mansanas na makapagpapabagal ng pagkabulok ng patatas. Bali ito, Ma'am Ana, itong sibuyas, pwede ko na po siya itabi. Oo, magandang tanong yan. Ngayon, tuturuan kita kung paano mapapatagal ang buhay ng sibuyas ng hanggang 6 to 8 months. Ang nasira niyong stocking, huwag mo nang itapon dahil sa loob nito, ang sibuyas pwedeng itago. Pagkalagay ng sibuyas sa malinis na stocking, ibuhol ito. Isunod ang pangalawang sibuyas at muling ibuhol ang stocking. Ulit-ulitin lang hanggang sa mapuno ang stocking. Ang freshness ng saging, kayang-kaya ring patagalin. Maganda dyan, kapag bumili tayo ng saging, balutan natin tong part na to ng plastic. Mabilis din kasi itong mag-release ng ethylene gas, lalo na kung ito'y napitasan na. Upang mapigilang lumabas ang gas na ito, kailangang balutin ang crown ng saging. Si Mami Joanne humahabol din sa paghingi ng tips para ma-maintain ang freshness ng grocery items. Kaya naman agad namin siyang pinaghanda ng brown paper bag na magagamit na sa pag-store ng kamatis. Bago ito ilagay sa ref o cooler, ilipat ang kamatis sa brown paper bag. Tatagal daw ang pagkasariwa nito ng 4 hanggang 5 araw kumpara sa nakabalot lang sa plastic. Nasa plastic yung ethylene. So if you cover it with the plastic, the ethylene in the plastic will help ripen the tomato. Ang mushrooms na madaling kapitan ng amag at bakterya, dapat sa brown bag din ang punta. Ang paper bag ang sisip-sip sa moisture para umabot daw sa 2 weeks ang freshness ng mushrooms. Kasi ang mushroom kasi, ito yung kinakapitan ng microorganisms. Diba? So kung exposed siya, marami siyang moisture, ang microorganism madali kumapit doon. So madali po ma-deteriorate. Ang asukal naman at harina imbis na sa cabinet, sa freezer daw ilagay. Binabalanse raw ng cool temperature nito ang moisture. Ang labis na moisture kasi ang dahilan para magbuo-buo ang asukal at harina. Pwede rin itong ilipat sa chiller para hindi ito magyelo. Pero mas matagal ang freshness kung sa freezer ilalagay. Pero pag ilalagay mo sa freezer, mahabol siya ng 6 months o more than pa. Ang gatas naman na madaling mapanis, asin lang ang katapat. Magbudbud lang ng 1 kurot na asin sa gatas at madadagdagan ng 3 hanggang 4 na araw ang freshness nito. Kasi ang asin po ay absorbent eh. Ina-absorb niya yung lahat ng moisture na nandun sa surroundings. It helps in maintaining its freshness. Sa pagpwesto naman ng gatas sa ref, sa bandang gitna raw ito iposisyon, mas stable ang temperature, mas hindi mabilis mapanis ang gatas. Every time na mayroong pag-iiba ng temperatura sa ating milk na nandun sa loob, will also changes the shelf life of the food or of the milk. Muli sa pamimili hanggang sa pag-iimbak ng mga pinamili. Sagot namin ang mga tip para masiguradong sariwa ang inyong ihahain. Sa ganitong paraan, ang sarap ng mga putahe hindi mababawasan habang nasisiguro ang kalusugan ng buong pamilya.